Isa namang magandang araw sa inyo, mga kababayang Pilipino, spiritually at saka physically. Ang paksa po natin pag-usapan ngayon ay tungkol po tungkol kay Satanas. Ito, how Satan weakens the nations. Sa Tagalog, paano ni Satanas pinahina ang mga bayan, mga tao, ibig sabihin, mga Pilipino, lalo na, at iba pang mga lahi. Tayo po ay lahi ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at sa lahat ng bansa kung saan nagkalat ang mga Pilipino. Sa Isaiah 42 verse 12, Douay-Rheims Catholic Version, First English Catholic Version, based on Greek at saka Hebrew. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, who didst rise in the morning? How art thou fallen from heaven to the earth? Itong planeta kung saan may mga tao that didst wound the nations. Sa Magandang Balita Catholic Bible, sa Tagalog, O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway. Yun po yung nagreferado kay Satanas. Bumagsak ka rin sa lupa, galing sa langit, at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa bansa. Mga bansa, plural, hindi lang Israel, pati Pilipinas, hindi lang Roma, pati Italy, hindi lang Amerika, pati China, pati Japanese, nagpasuko sa mga bansa, salita po ng Diyos, sinusulat ni Isaiah. Propeta, Israelitang propeta. Pag sinabing propeta, tinuturuan mismo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Sa 3 ng Juan, verse 34. Pati si Jesucristo, pati mga apostol, ipinanganak sa tayo lahat ngayon sa magitan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Diyos. Mahalaga po yon. Tayo mga anak ng Diyos, yung naniwala sa Diyos. Sa Juan 3:5. Ibig sabihin, pinapasuko tayo ni Satanas. Pinapahina. Yan po ang tamang translation. Pinapasuko tayo. Pinapahina o pinasuko. Mula sa Hebrew. Chalas sa Hebrew. Sa English, weaken or who subjugate us. Pinasuko o kaya pinahina. Tayo, mga bansa, sabi ng Diyos mismo, ang impormasyon galing po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng aklat na sinusulat ni Isaiah, kung saan napaloob ang sulat ng Isaiah. 34:16 of Isaiah. Walang kulang, walang labis, ang lahat ng katotohanan galing sa Diyos nakasulat na para tayo ay maligtas. Ibig pong sabihin, kaya ngayon ang buong mundo magkagulo. Hindi united, hindi nagkakaisa ang mundong ito. Kasi, pinahina tayo ni Satanas. Sabi ng Diyos, lahat ng mga bansa, sabi ng Diyos. Walang bansa na malakas ngayon sa Diyos. Spiritually speaking, sa espiritu, mahina ang ating mga espiritu sa lahat ng bansa, liban lang sa mga anak ng Diyos.
Kaya ang mga espiritu dito sa earth, sa mundo, nanirahan sa kanang sariling laman, nahihirapan na. Kasi pinahina ni Satanas ang mga laman, pati ang kanilang mga espiritu. Yun ang kagagawan ni Satanas, Lucifer. Puro Bibliang Katoliko ang aking binabasa. Catholic at saka English at saka Tagalog. Pag sinasabing nagpasakop kay Satanas, mahina sa mata ng Diyos. Mahina. Nasakop na iyong espiritu ni Satanas. Mahina ka. Wala kang laban. Hindi mo alam na sakop ka na pala ni Satanas. Yun ang problema. Hindi mo alam. Unwittingly, you do not know that you are captured by Satan spiritually and physically. Sabi mo, malakas ka. Sabi mo lang. Pero pag ang Diyos ang humukom sa iyo, hindi ka malakas. Nasakop ka na ni Satanas. Mandaraya, malalalim si Satanas. Marunong na marunong, sabi ng Diyos. Ang Diyos na nakarurok sa kaalaman ni Satanas. Sa Diyos 54, sa Diyos 24 ng Revelations. Sabi ng Diyos, mahina ka na. Ang Diyos ang nagsabi, pinahina kayo ni Satanas. Ang Diyos ang nagsabi, sabi naman ni Satanas, malakas kayo. Nadaya kayo. Ang katotohanan, sa mata ng Diyos, mahina na kayo ang inyong mga espiritu. Talagang totoo kasi ikaw nasakop na ni Satanas. Sabi ng Diyos. Hindi ka na sumusunod sa Diyos. Sumusunod ka na kay Satanas. Makasalanan kang tao sa harap ng Diyos. Ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa, at iyong isip puso. Nasakop na ni Satanas. Hindi ka na sumusunod kay Satanas. Makasalanan ka na, masamang-masama ka na sa harap ng Diyos kasi hindi ka sumusunod sa tunay na Diyos. Isaiah 57:21. Walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng Diyos. Walang kapayapaan. There is no peace for the sinners or the wicked ones. Mga makasalanan na hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ang kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos. Hindi pagsunod sa Diyos, yun po ang kasalanan. Salita ng Diyos, hindi mo sinusunod. Hindi ka naniwala sa salita ng Diyos, hindi mo pa sinusunod. Sinasalungat mo pa. Nagpapaliwanag ka pa against sa salita ng Diyos. Namimilosopiya ka pa. Ang philosophy bawal. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan. Kasi it is human wisdom, not God's wisdom. It is not about the will of God nor the will of man, of men. Like our law in the Filipino nation and all the law in respective nation. Worldwide. The book is the will of God. Ang batas ng Diyos. John 3:4. Magan MBB. Ang bawat nagkasala. Ano pala ang ibig sabihin ng kasalanan? Ay lumabag sa kautusan ng Diyos. May Diyos, tao. Nagkasala laban sa Diyos. Laban sa Diyos ang ibig sabihin ng kasalanan. Hindi laban sa anghel, hindi laban sa anak na si Jesucristo, hindi laban sa tao. Laban sa Diyos na na pinanggalingan ng ating buhay. Yun ang ibig sabihin sa kasalanan. Kautusan ng Diyos lumalabag. Hindi kautusan ng tao.
Ang Diyos mismo ang nilalabag. Ituloy natin. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yun ang ibig kasalanan. Kautusan ng Diyos, hindi ng tao. Hindi ng anghel. Ang kautusan ay ibig sabihin mga batas ng Diyos. Mga salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Hindi salita ng tao. Salita ng Diyos na iyong susundin. Ano ang gusto ng Diyos? Kalooban ng Diyos, will of God. Ang iyong susundin, Diyos ang iyong susundin. Diyos ang iyong paniwalaan at Diyos ang iyong susundin, hindi tao. Saan ba nakasulat ang mga batas ng Diyos, ang salita ng Diyos? Basahin natin sa Isaiah 29, versikulo 24. Muna. Itong pagpresenta ko, legal at biblical kasi napag-aralan ko ang legal. After 4 years study of college degree. Nag-aral ako ng legal. Maniwala man kayo o hindi, kahit inyong mga judges, mga abogado, tanongin nyo, mga law students, alam nila yan. Na hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Para lang maipahayag ko sa inyo ng matapat, legally at biblically, ang mga salita ng Diyos. I-elevate natin ang standard, hindi lang natin ibababa. Elevate na may pinag-aralan tayo, gamitin natin ang legal standard na ina-adapt ng korte, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Universally or Catholically. Catholic. Universal. Na hindi kayang tutulan ng mga CFD sa debate. Lalo na si Jando Alabado. May live ako. Hindi ayaw niya na mag-legal at biblical. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Hindi gusto niya ang masusunod. Hindi rin gusto ko ang masusunod. Ang gusto ng Diyos, hindi gusto naming mga tao. Katulad ni Hesus Kristo. Naging tao. Nagturo sa amin ng salita ng Diyos. Katulad ng mga propeta at mga apostol. Hindi nila gusto ang masusunod. Sila lang po ay mga sugo ng Diyos. At babasahin natin kung saan ba itong kalooban ng Diyos ating mababasa o saan ang mga batas. Spiritual po ng mga batas ito. Hindi po political. Hindi po criminal. Hindi po ano pang mga civil law. Hindi po international law. Yun po yung spiritual law. Tayo po yung mga espiritu. May laman. Ang espiritu hindi mamamatay. Mabubuhay ng walang hanggan. Yung mga masama, mapunta sa dagat-dagatang apoy, sa lake of fire. 21 verse 8 of Revelation. Ang mga mabubuti, mapupunta naman sa altar. Sa makalangit na altar, hindi pa makita ang Diyos. Maghihintay pa ng pagbango na kalang katawan. Pero ang kalang mga espiritu ay maghihintay muna sa altar, pero sa langit na sila. Pagdating ni Hesus Kristo. Sa 6:9 of Revelations. Sa Isaiah 29:24, tama po itong translation ng Joel Range Version. And they that erred in the spirit. Erred mula sa error, nagkamali. Erred. In the spirit, spiritual na pagkakamali. Espiritu ang pagkakamali. Nagkakamali ka laban sa Diyos, hindi mo sinusunod ang Diyos sa pagkakamali. Kaya ka nagkakamali kasi hindi mo sinusunod ang Diyos. Iba ang sinusunod mo. They that erred in spirit.
they shall know understanding. Ibig sabihin, spiritual understanding. And they that murmured, yung hindi nakaalam, that they shall learn the law. Future tense, shall. Hindi pa natupad ng unang panahon. Yung law dito, yun po ang New Testament. Bagong tipan na susulat ng mga apostol na hindi pa dumating sa panahon ni Isaiah. Yun ang New Testament. Batas po ang New Testament. Ito. Ulitin natin. They that erred in the Spirit, sa Spirito, shall know understanding. And they that murmured shall learn the law. Matututo ka. Saan ba ito nakasulat? Saan ho ba ito nakasulat? Paano natin matututo? Ano ang matutunan natin? Sino ang magtuturo sa atin sa Espiritu? Tayo ay mga Espiritu na sa katawang material na physical. We are the Spirit's being. Mamatay ang Espiritu, ang laman, pero ang Espiritu hindi mamamatay. Nakalakip doon ang parusa o kaya'y pagpapala. Kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, ikaw ay magtamo ng pagpapala mula sa Diyos. Kung ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos, ikaw ay tatanggap ng kaparusahan mula sa Diyos. Tanging sa Kanya galing lahat. Whether you accept it or not, whether you believe it or not, nasa Diyos ang pagpapala, nasa Diyos din ang pagparusa. Basta sumusunod ka lang sa Diyos. Kung hindi ka sumunod sa Diyos, nasa Kanya din ang parusa. Saan ba to paano ba tayo tuturuan ng Diyos? Basta-basta na lang? Walang propeta na ngayon. Wala nang Israelitang mga propeta. Wala na rin ang Israelitang mga apostoles na natutunan ni Lucas na Griego na may sulat din sa aklat ng Diyos. Wala na. Saan natin matutunan ito? Ito, basahin mo natin. Itong 24. Iatras lang natin sa verse 18 ng Isaiah 29. Ito. Isaiah 29 verse 18. Parehong chapter. Verse na 18 na tayo at ating basahin muna. And in that day, future, pagkatapos sa mga propeta at pagkatapos din ng mga apostol, the deaf, mga bingi, shall hear, makarinig, ng mga salita, shall hear the words of God. Kasi mga propeta sila, mga apostol sila, nagtuturo sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Galing sa Diyos na Ama, nakaupo sa trono sa langit. They shall hear the words of God in the book of God. Ito ang palatandaan na may salita, mga salita ng Diyos sa aklat ng Diyos. Na mababasa rin sa Isaiah 34:16 mamaya. Kumpleto, walang labis, walang kulang. Yun ang mahalaga na kailangan natin pag-aralan. Kasi yun po ang inaatake ni Satanas para magkaroon siya maraming aklat para hindi mapaniwalaan ang aklat ng Diyos. Sisirain niya ho yun. Mahalaga po ang 36 verse 30, o 34 verse 16. Yun ang nagpapahina sa mga bansa na atake ni Satanas.
In that day shall even the deaf, kahit bingi, shall hear the words of God in the book of God, hindi book of man, not book of angels, not book of the Son, the book of God the Father, the words of the Father God, the book of the Father God, or the God the Father, hindi Son. Son God. Never. And out of the darkness, mula sa kadiliman o kalabuan, obscurity, kalabuan, the eyes of the blind shall see. Future naman. Aklat, future. Itong aklat na ito, yun pala ang dahilan para kung saan makita ng mga bulag, magliwanag sa kanila, sa kanilang espiritu. Makinig lang sila. Makinig sila sa salita ng aklat. Salita ng Diyos ang importante dito. Mahalaga ito. Yun ang buhay natin. Tayo nabubuhay sa salita ng Diyos. Whether you like it or not. Mamatay tayo sa salita ng Diyos. Whether you like it or not. Kung iyong sasawayin. Kung hindi mo susundin. Mateo 4, versikulo 1 hanggang 6. Maliwanag na may aklat. May aklat, sabi ng Diyos. At merong salita ng Diyos na napaloob sa aklat. Napaloob sa aklat ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yun po ang ating susundin sa aklat. Hindi maraming aklat, isang aklat lang po ang hinulaan ni Propeta Isaiah. Nakita natin ngayon sa Pilipinas 19th century. Noong unang panahon, sa 15th century, doktrina Kristiyana. At hanggang ngayon sa mundo ng Katoliko, worldwide, yun po ang katekismo. Nagturo ng hindi apostol, hindi propeta ng mga Israelita, mga Romano. Officially promulgated in Latin text by Pope John Paul II. Kukunin natin ito. Doctrina Christiana, Catechism of the Roman Catholic Church, second edition, promulgated by Pope John Paul II. Revised, promulgated by Pope John Paul II. Ilang beses ko na pinakita to. Ito po ang aklat na nagpahina sa mga tao sa Pilipinas. More than 80 million Filipino are Catholic, Roman Catholic. Pinapaniwala kayo nag-aral lang ng filosofiya at teolohiya, hindi nag-aral ng batas. Mali po ang translation na. Kasi, ang literal, hindi nila binibigyan ng literal na paliwanag. Iba po sa batas. Hindi natin ma-question ang expertise sa mga nag-aral ng legal, batas ng interpretation. Because that is the bulwark in serving justice, justisya, to administer the truth for us to get justice, to obtain justice that we deserve. Yung pinag-aralan sa lahat ng universidad ng buong mundo. For how many years? To administer justice. The court's justice. It cannot be questioned because the law is the law. Legal interpretation is part of the law. It is not just philosophy. Philosophy is even prohibited because the law is different from philosophy. Philosophy has no enacting authority. The law is enacted authority. If you violate, you will be penalized according to the law. The law is the law, not a philosophy. The law of the state. All of us has philosophy. But there is only
one governing authority, the law. All philosophies must subject to the law. You should obey the law. No matter how plausible your philosophy is, if it is against the law, it must be flexed in favor of the law. Because philosophy is not the basis of the law in serving judgment. It is not a law. It is not basis of administering justice. It is not the basis of justice. The law is the basis of justice. The words of God is the basis of justice. Like the law of men. Worldwide. Stop that philosophy. It is evil if you apply it against God. Since time immemorial, from the time of apostles, especially Paul, who wrote that in Colossians 2 verse 8, beware of philosophy. Philosophias in Greek, human wisdom. Do not idolize philosophy if philosophy is to be used against God. The human wisdom. No, God is more wise than philosophers. God is not philosopher who studies human wisdom. He is even far better than human wisdom. And even far better than all, including angels. So, ituturo lang natin ang aklat ng Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos para maunawaan natin ang kanyang salita. Hindi kailangan mag-aral sa seminaryo. Nasa langit ang ating hihingan ng tulong. If any one of you lack wisdom, you must ask God. Hindi tao. Sabi mismo ng Diyos, susunod tayo sa Diyos. Kasi, ang mga Katoliko, mga Romano, mga pati Muslim, pati Hinduism, pati Buddhism, at marami pang ibang religious sect, pati Protestantism, corrupted na. Mangangaral na walang malay sa legal interpretation. Mayaman na ngayon. Mababaw ang kanilang doktrina. Hindi legal. Hindi tama ang kanilang pagpaliwanag na observe ko sa aking buhay, sa buong buhay ko. Maraming rules sa interpretation sa legal na binabiolate nila. Lalo na sa Katoliko. Mayroon na silang ibang aklat, tinatawag na doktrina Kristiyana. Hindi po to aklat ng Diyos. Aklat po to ng tao. Isa lang ang aklat ng Diyos na binabasa ko sa inyo. Doon kayo nadaya. Sumusunod kayo ng utos ng tao. Hindi utos ng Diyos. Ibang salita ang sinusunod nyo. Salita ng church magisterium na may authority daw na mag-interpret ng Biblia para sa mga Katoliko. Yun po ang isa sa masamang propaganda nila ng demonyo na si Satanas. Hindi na Diyos ang nangangaral sa inyo. Ang Diyos may kapangyarihan mangaral, kaya mayroon nga tayong tinatawag ninyong Biblia na sinusulat ng mga propeta at mga apostol. Ang Diyos ang nagturo sa kanila, hindi tao. Yun ang kaibahan ng propeta at mga apostol na mga Israelita. Ang Diyos ang nagtuturo sa kanila. Ang nagturo sa mga apostol kay Kristo at mga propeta ang Diyos mismo. Sa pamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Espiritu ng Ama. 10:20 of Matthew. Ang dami-daming aklat ngayon. Bakit inaaral yun? Maliban sa isang aklat ng Diyos. Yun ang tinatawag ngayon na Biblia sa Katoliko. Aklat ng Ama or aklat ng Panginoon. Diyos. Hindi tao. Hindi rin anghel.
Aklat ng malalalang na Diyos na Ama. Hindi aklat ng mga nilalang na tao, mga anghel. Ama, hindi anak. Ito po, mahalaga to. Anong aklat inyong iaral? Quran ba? Katekismo ba? Buddhism ba? Shintoism ba? Hinduism ba? Anong aklat? Marami pang iba. Ang Diyos ang iyong pakinggan, sabi ng Diyos. 34:16, Joy Reims Catholic Version. Search you diligently the book of the Lord. Sabi ng Diyos. Diligently. Nakita na natin ngayon, kumpleto na. Meron ng apostoles na sulat. Mga aklat ng mga apostoles. Search you diligently the book of the Lord. Kinukumpile na, iniipon na. Unread. Kung mapapansin nyo, isang aklat lang ibig sabihin. Isang aklat lang meron talaga ang Diyos. Aklat ng Ama. Aklat ng Diyos, hindi tao. Hindi anghel. Yun ang kailangan nyo mapansin. Para hindi kayo madaya. May aklat ang Diyos na hindi tao. Na Ama. Pinapahanap pa. Saan dito? Meron na ngayon, worldwide. Kahit anong version, nagkalat na sa buong mundo. Yun po ang tunay na Catholic book, universal book. Hindi po itong katekismo, katoliko. Ito ay universal sa mga Romano. Ito ang Catholic book na universal sa hindi sa mga Romano. At meron din silang kopya. Mayroon din silang tinatawag na Biblia. Ang magandang balita at ito, Joy Reims Version, na aking binabasa para sa buong mundo. Kasali ang mga Katoliko ng mga tao. Pinahina na sila. Mayroon na silang ibang aklat. Hindi na sila sumunod sa aklat ng Diyos. Ibang aklat na ang sinusunod nila. Bakit? Dito po kasi nakaroon ng sakramento na pinag-usapan sa council nila. Mga tao sa mundo dito sa Roma, hindi galing sa langit ang aral. Hindi sa Diyos. May isang aklat ng Diyos. Read. No one of this was wanting. Hindi na kukulang. Hindi na kukulang ang aklat ng Diyos. Sabi ng Diyos. Sino ang mamilusupiya dito? Sa batas, settle na ho yan. Literal po ang explanation, hindi po liberal, hindi po non-literal. Kasi sa batas, may interpretation kami na literal o kaya non-literal. We have to ascertain, we are going to interpret this literally or non-literally. Yun po ang liberal. And one not sought for other. It doesn't need accompaniment books. Many books. It only needs one. From God. Aklat ng Diyos, salita ng Diyos nasa aklat ng Diyos, hindi sa aklat ng tao. Ang nagtuturo ang Diyos sa atin ngayon. Mula ng unang panahon. At kagandahan lang, may aklat na tayo. Hindi na kailangan ituro pa uli ng Diyos. Magbasa ka na lang. Ang kagandahan, hindi ka propeta, hindi ka apostol, hindi ka na magsasaper. May aklat ka na. Hindi na kailangan magbabasa ka na lang. At meron din ang mga Katoliko sa buong mundo na dati lang sinusunog ang translation, lalo na ang William Tyndale's English version. Sa Briton, sa English people. Ngayon, subukan nila. Because we are now under the blessings of democracy. Freedom of religion. Wala nang papatayin. Sinusunog nila ang aklat mismo ng Diyos. Tapos yun ang tunay na relihiyon. Yun ang tunay na iglesia. Sabi lang nila. Yun ang pandaraya sa mga Katolik
Ako'y dating Katoliko. Iniiwan ko yon kasi hindi kasi legal akalang paniniwala. Ligaw. For which that proceeded out of my mouth. Ngayon nakasulat na. Napaloob na sa aklat ng Diyos. He hath commanded, and the spirit of them gathered them. Iniipon na. Sinong inutusan ng Diyos? Ang nagturo, ang Espiritu ng Diyos sa lahat ng katotohanan. Sa John 14 verse 26. At ngayon din, ang Espiritu mismo ang Diyos nag-ipon. Inuutusan ng Diyos. Ang Espiritu niya na nagtuturo. At kamanggagawa niya ang mga tao para mag-ipon sa lahat ng mga bansa. Unang-una, si Saint Jerome na Katoliko, na Roman Catholic. Latin-speaking people. Para maintindihan ng mga Latin-speaking people. Sa Pilipinas, mga Bicol, mga Ilocano, Ilonggo, Bisaya, at iba't iba pang dialect at national dialect na Pilipino dahil sa Philippine Bible Society. Sa buong mundo, International Bible Society. Salamat sa Diyos sa pagdating ng aklat na magpalakas sa atin sa Espiritu Santo para hindi tayo mapahina ni Satanas. May aklat na at sabi ng Diyos, kumpleto na. Ang mga Pilipino, kawawa, Katoliko. Bakit? Pag namatay, akala nyo, pinapaniwala kayo na si Maria, panalangin kay Maria, palangin ng mga pari, makapagligtas sa inyo. Wala. Sabi lang nila, walang batas na ganun. Walang batas na ganun. Yung pa base sila sa Maccabees, apocryphal book, hidden books. Na unang-unang kumunta si Saint Jerome. Siya ang unang tumawag noon na hidden books, apocryphal book. Books, marami. Na isiningit ang Katoliko sa loob ng Biblia nila. Na hindi kinikilala ng mga Hudyo sa kanilang Jewish tradition. Sa Britannica, mabasa nyo na unang-unang pumupunta si Saint Jerome. At hindi nyo napasok noong unang panahon ng buhay pa si Saint Jerome. Ngayon ay successful na for many centuries. Kaya napahina ang mga bansa spiritually. Pag namatay, mapunta kayo sa kulungan ng mga espiritu. Hindi kayo mapunta sa altar. Sa kulungan ng espiritu, mga espiritu, mga suwain. Nakala nyo, sinusunod nyo ang utos ng Diyos. Ibang aklat ang basihan ninyo. Sa kulungan ng espiritu, mga espiritu, pag namatay ang inyong laman, maghintay kayo pagdating ni Kristo, bubuhay ang laman at ibulit kayo kasama ang inyong espiritu sa impyerno. Mga suwain, sa kulungan ng espiritu. Kulungan. Sa 1 Peter 3 verse 19. Hindi sa altar ng mga banal na mga espiritu. 6:9 of Revelations. Tandaan nyo na may aklat pala. May aklat. Hindi man lang marinig ko sa misa ng Katoliko na may aklat pala ang Ama. Pati sa CFD. Hindi niwala ang CFD na may aklat pala ang Ama. Lalo na si Jando Alabado. Nakabangayan ko na tumatakbo. Kasi legal ako. Hindi ako naniwala sa filosofiya mo, tao ka lang. Hindi ka may-ari ng aklat na binabasa ko. Aklat lang ng Diyos, isang aklat lang ng Diyos. Bakit basahan mo ako ng katekismo at history books? Sino nagsabi sa'yo? Ang Diyos ang unang nagbawa noon. Kasi isang aklat lang ng Diyos. Hindi mo ba naintindihan? Kayang-kaya ng Diyos ituro ang lahat. Kung ang magtatanong ka, sa Diyos ka magtatanong, hindi sa historian. Ang historian ay hindi Diyos, sila ay mga tao.
Napakahalaga yung talata na yan. Mahalaga sa atin. Yun ang papalakas sa atin sa mata ng Diyos. Kasi ang Diyos ang sasabi, isa lang ang kanyang aklat. Basahin nyo lang, sabi ng Diyos. At siya pa ang pinatanong kung may nagkulang. Kasi ang Diyos ang ating kilalanin, ang Diyos ang ating paniwalaan, ang Diyos ang ating susundin. Hindi tao, hindi anghel. Ang Ama na Diyos ang may-ari ng aklat. At sabi niya, kumpleto na ang kanyang aklat. Both Catholic at Protestant, both of them. Pati Katoliko meron na rin. Compiled na. Naipon na. May versikulo na. May chapter na. May isa pa silang aklat. Pangalawang aklat, katikismo pa. Maliban sa history. Anong purpose ng history? It does not study the will of God or the will of man. It is just a study of human affairs by definitions. Sa legal, stricto kami sa definition. Word for word. Literally. Yun ang problema pag hindi legal. Ito'y tinuturo ko lang sa inyo kasi mahalaga kasi walang magpagturo sa inyo dito at walang maghahamon sa Katoliko na katulad ko. Ako ang naghamon, marami ng debate. May live na ako na dinownload ko sa YouTube ko kahit ako ay bulol-bulol dahil sa mild stroke. Anyway, kahit ako may mild stroke, nakipagdebate ako. Kasi sinasabi sa Isaiah 32 verse 1 to 5, mga bulol-bulol humuhukom. Pati anghel, huhukuman. Mga tao, huhukuman. Makipagdebate pa. Base sa aklat ng Diyos. Ang bulaang propeta, mga sinungaling, ginagamit ang pangalan ng Diyos, yun po ang nangangaral na ibang aklat. Sabi ng Diyos, kumpleto na. Pag nangangaral ng ibang aklat, doon kayo magdududa. Dahil mahina ka na sa mata ng Diyos. Iba na ang iyong susunod, hindi na ng Diyos. Word for word, sinasabi ng Diyos. To interpret mo word for word. Hindi kailangan ng philosophy. Kasi yun ang nakasulat sa batas. Batas po. Kagustuhan po ng Diyos ang ating susundin. Hindi po sa kagustuhan ng tao. Ang dami ng doktrina ng Katoliko. Pati Muslim. At sa Quran nila, sa hadith nila sa Muslim, tinatanggal na ang buong contents ng gospel. May gospel mababasa mo pero ang contents tinatanggal nila. At bawal po ng Diyos kahit kudlit. Wag mong tanggalin. Pati sa batas natin, ganun din ang interpretation. Wag mong dagdagan. Wag mong bawasan. Kahit kudlit, i-interpret mo. Kung kama, kung semicolon, kung colon, iba-iba ang kahulugan. Wag mong tanggalin. Kasi hindi ikaw ang writers ng law. You are not a prophet. You are not even an apostle. They are the writers, holy people of God, the Holy Scripture, ang tawag po sa kanilang aklat, na ngayon, sa kanilang sinusulat ng mga aklat, na ngayon ay tinatawag natin isang aklat na, iniipo na, in these biblical generations. Yun ang problema kung walang mga legal na magpaliwanag at biblical, ang puso magpaliwanag sa inyo. Ako ay biblically at legally hearted, spirited and minded. I was once a Catholic, but now no more because that is satanic. Whether you like it or not, I can even debate. I can face you legally at biblically in anywhere with moderator who is biblical and legal, even without legal as long as biblical. But I fight legally because there is a rule to discipline philosophy. We discipline the philosophy, not that philosophy can discipline us. Because there are error in philosophy, you cannot apply philosophy in interpreting the law. We ascertain the will
not the wisdom, the will, ang gusto ng tao sa batas, at ina-apply natin kung ano at talaga ang gusto ng Diyos sa ating mababasa na salita. At yun po'y tinatawag na aklat pa ng Diyos. Salita ng Diyos sa kanyang aklat na binabasa natin. Importante ho yun. Yun po ang pagpalakas ng Diyos. Isang aklat lang. Kaya nagkalat ka sa buong mundo. 5 million buyers. Second is Sancho. 5 billion, ibig sabihin pala. Second is Sancho. 2 billion. Itong katekismo, wala to. Ang Quran, wala to. Wala yan. Kasi, yung aklat ng Diyos circulated worldwide na. At bakit kayo maniniwala sa Muslim? Ang Muslim ba naniniwala sa mga propeta? Hindi. Sa apostol, hindi. Sabi lang nila. Hindi sila naniniwala kay Kristo. Sabi nila na naniniwala sila kay Kristo. Hindi sila naniniwala. Bakit? Bakit nyo tinatanggal ang Ebanghelyo ni Kristo? Maraming beses sinasabi ni Kristo na panatilihan nyo ang Ebanghelyo. Saan ang Ebanghelyo? Sa Quran. Tinatanggal din ng mga Muslim. Sabi niya, hanggang wakas, paniwalaan nyo ang Ebanghelyo na makapagligtas sa inyo. Sabi ng Diyos, tinuturo ni Jesucristo na kanyang anak. Sa 24, verse 9 to 14 of Matthew. At ang nagturo pa sa mga Muslim, mga imam, hindi sila pinanganak ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo. Hindi sila makatawag ng Diyos na Ama. Sa Arabic ay Alab. Allah ang pangalan ng kalang Diyos. Ang Alab na Ama, hindi na tatawag si Allah na Alab. Tayo, ipinganak tayo sa Espiritu Santo ng Diyos. Kaya tumatawag tayo sa Diyos na Ama. Tinuturo pa ni Jesucristo. Ama namin, nasa langit ka, masunod ang iyong kalooban. Blah, blah, blah. Sa 6:9 to 13 of Matthew. Mahina na ngayon ang mga bansa. Yun ang ginawa ng demonyo. Matalino, matuso ang demonyo, marunong ang demonyo. Ang Diyos ang nakaalam. At ngayon sa mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, na may Espiritu Santo na nahan pa sa amin, sa 14 verse 17 of the book of John, hindi kami maisahan ni Satanas. Mas makapangyarihan ang Espiritu Santo ng Diyos kay Kristo at sa mga anghel. 1 John 4 verse 4. Basahin natin ang aklat ng Diyos sa pahayag 2:24. Magandang balita. Catholic edition. Ngunit para sa ibang mga lugar, taga Thyatira, na hindi sumusunod sa katuruan ni Jezebel. Si Jezebel ay hindi Diyos. At hindi natututo na tinatawag na malalim na lihim ni Satanas. Malalim pala si Satanas, sabi ng Diyos. Malihim pa ang kanyang karunungan. Sino nakaalam? Tao? Anghel? Diyos lang nakaalam. Walang anghel sa kalangit nakaalam sa puso ni Satanas. Ang Diyos lang. Lahat ng puso alam ng Diyos. Siya ang gumawa ng lahat ng mga puso. Ito ang sinasabi ko. Pansinin nyo ang malalalim na lihim na Satanas. Si Satanas malalalim, sabi ng Diyos. Pero sa Diyos, hindi siya mabababaw lang si Satanas para sa Diyos. Yun ang totoo. Pero sa atin, malalalim. Pero ngayon, naalam natin ang kalaliman na karungan ng Diyos, nalaman natin si Satanas ngayon. Kumukontra siya sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, kumpleto ang kanyang aklat. Basahin nyo isang aklat. Maraming aklat ang kanyang itinuturo. Mag-ingat kayo sa mga ganong reliyon. Naglalakihan simbahan dito sa Pilipinas. Anong ituturo? Sabi lang, magbasa kayo ng Biblia. Maniwala kayo? Biblia ba talaga?
Sino nagturo na may church magisterium galing sa Roma at yun ang mga tatalinong tao nag-interpret at yun lang ang paniwalaan sa buong mundo ng Katoliko, lalo na sa Pilipinas. Mga Pilipino pa, mga pare, mga CFD at mga obispo. Hindi ba ang Diyos ang tatanungin? Hindi ba ang Diyos ang magtuturo sa atin? Wala nang propeta, wala nang apostol, may aklat na. Hindi ba ngayon ganoon? Noong unang panahon, kailangan ng mga maraming propeta, maraming apostol. Kasi hindi pa na-compile ang aklat. Sino ngayon ang mag-print ng aklat? Handwriting, mahirapan, lalo na sa Pilipinas pa lang. Kailangan ngayon, mayroon na talagang ultra-modern equipment para ma-imprinta agad. Computerized na, may data na. Tapos, hindi raw kumpleto ang aklat, sabi ng Katoliko. Yun po ang madugo. Kalaban ng Diyos yung karunungan na yun. Karunungan ng tao, turo ng mga demonyo sa mga tao. 1 Timothy 4, verse 1 to 2, sabi ng Diyos. Turo kay Pablo, sinusulat kay Timoteo. Apostol ang sumusulat. Hindi basta-basta. Na tinuturuan ng Diyos, may espiritu ng Diyos. Ang sumusulat. Yun ho, malalalim si Satanas. Malalalim. Alam nyo ba yun? Kaya maraming madaya. Siya ang napagpahina sa mga bansa sa mata ng Diyos. Kung makalaban sa Diyos, mahina sa Diyos ang ibig sabihin. Ikaw ay hindi lumalaban, na-capture ka na, nasakop pa ni Satanas, ikaw ay mahina. Sabi ng Diyos. Ibang aklat na iyong sinusunod. Hindi na holy book of God, written by the holy prophets and the apostles. Mahirap magtiintindihin yun. Bakit kailangan nyo ng philosophy? Kung gusto nyo mag-aral ng maraming philosophy, mag-aral kayo sa batas. Marami doon. Magsawa kayo. Pati hanggang matapos kayo, mag-graduate kayo, mag-aral palagi. Maraming aklat pag-aralan. Magbago ang batas, kailangan mo mag-aral ng update. Mag-aral ng latest editions sa mga batas. Pati hanggang ikaw tumatanda sa korte, Chief Justices, kailangan mo pa rin mag-aral ng batas. Magsawa ka sa aklat. Kung gusto mo mabasa ng aklat. Ano kailangan? History. Ano yun? Sino maniwala sa history? Pag kinakalaban ang salita ng Diyos, historian na ho yun. Kahit demonyo pa, kahit anghel pa, pag kinakalaban ang Diyos, hindi paniwalaan. Kasi ang susundin natin, hindi anghel, hindi demonyo, hindi tao. Ang Diyos ang susundin. At may aklat na ang Diyos. Letra por letra. Na hindi paniwalaan ni Jando Alabado, gumagamit pa ng ibang basis. Catholic debater. Na tinuturuan ni Darwin Gitcano na pare Katoliko. Na hindi na nag-aral ng legal. Theology lang. Wala yung kwenta sa amin ang theology. Wala kaming pakialam sa iyong daldal. Wala kaming pakialam. Basehan tayo kung ano ang ebidensya gagamitin natin. Sabi pa ng Diyos, kailangan ng history. May binasa siya na world history daw sa 41 verse 4 ng Isaiah. Hindi yun ang nakasulat sa Hebreo. Because sa legal, alamin namin kung saan ang galing, yun ba talaga ay totoong history. Hindi yun history, kasaysayan. Ginagamit niya ang maling balita, magandang balita, mali. Good News Bible, mali. Sinasabi ko pa sa kanya. Gusto niyang ipilit. Ano ipilit mo sa legal? Iligaw ka, ipipilit mo? Doon ka na magdebate sa gusto mong malukuhin. Sa Hebreo, o sa Job 8:8, yun na history. Walang history yun. Yun po'y karunungan sa nakaraan na mga tungkol sa nakaraan sa paghatol ng Diyos. Yun naman sa Hebreo, sa Isaiah 41 verse 4, yun na may acts of God in calling generation. Hindi po history. Acts of God. Acts of God, gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay hindi part of history. The history is a study of human affair, not God's affair. Malaking ginagawa nila eh. Kinakalikot.
kinakalikot ng mga tao, mga kampo ng demonyo, para pahinain ng mga tao. Yun po ang aklat ng Ama, ng Diyos, ayun po ang magpalakas sa atin. Para hindi tayo sumusuko kay Satanas. The truth shall set us free. John 8 verse 30 hanggang patuloy. Magpalaya sa atin ang truth, yun po ang salita ng Diyos. 17 of the book of John. Hindi nakakatuwa ang simbahang Katoliko. Mga Muslim dito sa Pilipinas at iba-ibang reliyon. Meron pa siyang reliyon na tulad ni Ellen Goldwhite. Ano yon? Sikat lang siya, Amerikano siya, pero hindi siya legal. Itanong nyo sa legal ng mga Pilipino, mas marunong pa kay Ellen G. White na Amerikano. Maraming legal na violation si Ellen G. White na hindi sapat ang panahon na itakol ngayon. Ang pinag-usapan na natin ang aklat ng Diyos. Kasi doon ang patunay na ang tunay na propeta ang tunay na mga ngaral ng Diyos, ang isang aklat lang ang basihan, kumpleto para sa Diyos. Pag sinasabi ng Diyos kumpleto, yun ang kumpleto, sabi ng Diyos eh. Yun lang ikinukumpile ng Diyos. Yun lang ang aklat na kinukumpile ng Diyos, na iniipon ng Diyos. Ang kanyang aklat na sinusulat ng mga propeta at mga apostol na mga Israelita, na pinunulaan ng mga unang ancient Christians na sumusulat sa Greek, katulad ni Lucas, ni Marcos, at saka ni Jude. Greek ang kalansulat, kapanahunan ng mga apostol. At sabi ng mga apostol, sabi na, kumpleto na. Sila ang pinakahuli. Sa 1 Corinthians 4 verse 6,9. Sila ang mga apostol ang huli. Hindi church magisterium, hindi theology, hindi catechetical or catechesis. Na catechism of the Roman Catholic Church. Ang sabi ng Diyos, magbasa kayo. Magbasa. Lahat na marunong bumasa, magbasa. Sabi ng Diyos. Sa isang aklat, hindi nagkukulang. Sabi ng Diyos, utos po ng Diyos. Pag lumabag ka, makasalanan ka, doon ka hatulan sa iyong gawa. Sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 17. Magbasa, saliksikin. Sabi niya, kumpleto. Sabi ng Diyos, bakit maniwala kayo sa nag-aral ng theology? Tao lang. Hindi ba mas dakila ang Diyos kaysa tao? Mas dakila ang anghel kaysa mga tao? Pero mas dakila ang mga anak ng Diyos na pinanganak sa kanyang espiritu kaysa mga anghel. Tayo ay hukom sa mga anghel. Pati mga tao, pati mga church magisterium. Hukaman natin. Ang hukom natin base sa salita ng Diyos. Na ngayon mababasa sa aklat ng Diyos. Yun ang hukom. Pati anghel, hukuman natin. Kasama ang Espiritu Santo ng Diyos. Nanahan sa atin din. Nagturo sa atin din. Hukom sa kanila sa atin din. Nanahan. Hindi tayo pwedeng hukom na walang Espiritu Santo ng Diyos. Sino magturo sa iyo? Sino magpaunawa sa iyo? Pati anghel, hukuman natin. Lahat ng mga tao, hukuman natin. Yun pa ang hula ng unang panahon na sinusulat ni Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinto 6 verse 2 to 4. Kung si Satanas ay siya ang napaghina sa bansa, napasuko sa atin, siya ang sumasakop sa atin na mga hindi Kristiyano, tinutukoy ko ang mga bansa. Ang mapalaya sa atin ang salita ng Diyos. Ang kanyang katotohanan, yun po ang salita ng Diyos. Ang mag-angat sa mga tao, mga people, mga bayan, mga bayan, nations sa English. Babasahin natin sa Pilipino muna. Sa Proverbs 14 verse 34. Ito, kapatid. Kawikaan 14:34, magandang balita. Ang katuwiran ng Diyos
Hindi ng tao. Ang katuwiran o salita ng Diyos, matuwid na salita, ay napadakila sa isang bayan. Lalo na dito sa Pilipinas at iba-ibang mga bayan. Sa iba't ibang bansa. Sino mapadakila sa atin? Sino magtaas sa atin? Ang katuwiran ng Diyos. Hindi katuwiran ni Satanas, mga demonyo. Kundi katuwiran ng Diyos. Kailangan natin ang katuwiran ng Diyos, hindi katuwiran ng tao. Pag ang katuwiran ng tao lumalaban sa katuwiran ng Diyos, hindi na yun tama. Kinakalaban na natin ang Diyos. Maghunos dili ka bilang espiritu kasi may makapangyarihan espiritu sa lahat. Ang Ama na espiritu. Sa John 4:22 hanggang patuloy. Ulitin ko, ang katuwiran ay nagpadakila sa isang bayan. Lalo na sa Pilipinas. Kaya magulo, mahina. Kasi walang Diyos dito. Sa politiko, sa barangay, mostly in the Philippine nations, from the president to barangay. Every Sunday, naniwala sila sa mga paring katoliko na sila daw matalino, sila ay bubo na. Nakikinig lang sa mesa. Kailangan mo lang sa misa. Kailangan mo talagang magbasa. Ang Diyos ang tatanungin pag wala ka maunawa sa iyong binabasa. Wala rin sa mga masama ang makaunawa. Sabi ng Diyos. 12 verse 10 of Daniel. Ang Diyos ang iyong konsultahin. Hindi tao. Handang-handa ang Diyos panahon ng propeta at mga apostol. Ang Diyos ang lang kinakausap. Ang Diyos ang lang tinatanong, nanalangin sila. Humingi pa ng panalangin sa mga membro ng iglesia. Sa Ephesians 6, versikulo 10 hanggang 19. Humingi sila ng tulong sa Diyos. Sila din ay humingi sa Diyos. Nanalangin sila sa Diyos ng karunungan mula sa Diyos. Hindi sila nanalangin ng pera lang palagi. Hindi material, spiritual ang kanilang panalangin palagi. Madalas. Ito pala, ang katuwiran pala ng Diyos ang nagpadakila sa isang bayan, sa mga tao, sa isang tao at sa mga tao. Ngunit, ang kasalanan naman, hindi katuwiran, kamalian, ay nagdudulot ng kahihiyan. Kahihiyan nyo, may aklat ka ng ibang basihan. Kahihiyan yun. Hindi yun karunungan, hindi yun kailangan na gamit. Kahangalan yun, sabi ng Diyos. Sa unang Korinto, chapter 1, verse 19 to 26. So may katuwiran pala. Kung may nagpapahina ng bansa mga bayan si Satanas, meron din palang magpalakas sa bayan, magtaas sa bayan, magdakila sa bayan to make the nation great. Ang Diyos pala, ang salita ng Diyos, yun po ang katuwiran. Magpalaya sa atin kay Satanas. Dapat consistent ka lang sa isang aklat. Isang aklat na nga lang eh. Bakit dagdagan mo pa? Ano nangyayari sa'yo? Isa na nga lang gusto ng Diyos, kailangan po ng dagdag, mamatay ka lang sa kababasa ng aklat, hindi mo matapos. Yun po'y maliit lang. Isa lang ang gusto ng Diyos, sinusulat mga propeta at Israel, mga apostol. Bakit mo dagdagan? Ito, magtanong ka sa Diyos, magbasa ka ng aklat, uwi ka sa bahay, kahit saan ka mapunta, may cellphone ka, nakasakay ka ng jeepney, sa taxi, kahit saan ka, sa dagat ka pa, sa eroplano, kahit saan ka naroon. Kung gusto mo matututo sa Diyos, nangangaral sa mga propeta at mga apostol, nag-ipon ng aklat na babasa ngayon, may versikulo, may chapter na, magbasa ka lang, aba, hindi ko ito maintindihan. Bakit mo naman maintindihan? Isa lang talata binabasa mo. Kailangan mo basahin buo. Lahat magbabasa. Yun lang objective mo. Para matapos ito, kailangan mo lang ng 2 linggo na pagbabasa
maliban sa pagpapahinga at tulog at kain. Matapos mo ng 2 linggo lang. Kung meron ka trabaho, matapos mo ng 1 buwan o 2 buwan. Basta magtiyaga ka lang kasi mamatay ka na mapunta ka sa kulungan ng mga masuwael na mga espiritu. Forever ka na doon. Wala nang pag-asa sa'yo doon. Sinasayang mo na. Hindi ka na maligtas kung napunta ka na doon. Ang batasan Diyos dito sa planeta. Hindi doon sa kulungan ng mga espiritu. Hindi po yun sa mga kulungan ng espiritu. Dito po ang batasan ng Diyos para lang sa mga taong buhay pa. Akal lang laman. Hindi sa mga patay. Hatulan ang mga buhay sa kalang ginagawa. Doon hatulan ang mga espiritu ng mga buhay pa. Ang laman. So again, ang kadakilaan natin ay ang salita ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos. Ang Diyos ang nagsasabi. Hindi anghel, ang Diyos ang nagsasabi. Sinusulat ni King Solomon. Mas malupit itong mundo ngayon, spiritually. Mapanganib. Mas maraming mga aral na hindi Biblia ang inaaral. Hindi aklat ng Diyos. Hindi aklat ng Ama. Aklat ng mga tao na. Ibang aklat na. Isa lang ang aklat ng Ama. Ang aklat ng katuwiran, magtaas sa atin. Babasahin natin ang sinasabi dito sa Santiago 1:5-9 or James sa English. Ito, magandang balita. Ngunit kung ang sino man sa inyo, mayroon na tayong aklat ngayon dito sa Pilipinas, 19th century. Hindi nabasa nila sa 18th century. From 15th century, walang aklat dito sa Pilipinas na aklat ng Ama. Doktrina Kristiyana lang. Ngayon ay katekismo na sa mundo ng Katoliko. Na dati kong relihiyon. Buti ngayon ay natawag ako ng Diyos sa kanyang aklat. Sa 34 Isaiah verse 1. Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang ang karunungan. Magkukulang talaga ng karunungan tayo. Karunungan ng Diyos. Ang sino sa inyo ay kulang ang karunungan ng Diyos, humingi sa tao, hindi. Yung logic, sa Diyos ka rin humingi ng karunungan niya. At kailangan ba ipagbinta? Ibibinta mo ba ang karunungan ng Diyos? At siya ay bibigyan ng Diyos. Ang Diyos ay magbibigay. Hindi tao. Ang Diyos ang tanungin, humingi sa Diyos at siya rin ang magbibigay sa iyong isip at puso ng karunungan. Word for word sinabi ng Diyos yan. Sinusulat ni Santiago na apostoles or James sa English na apostle. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karunungan bilang taong espiritu. Kasi may anghel na espiritu, may taong espiritu at may laman. Ang magbibigay sa iyo ng karunungan, spiritual na karunungan, ang Diyos mismo, sabi ng Diyos. Mas makapangyarihan pa ka sa tao na may bayad ang karunungan. Ito libre na, pati sa internet, sa application, sa ma-download mo, libre. Wala pang 1 minute, wala pang 30 minutes, ma-download mo na ang Biblia in any version. Na sinusulat mga propeta at mga apostol. Hindi mo kailangan pilosopi dito. Bakit na-insert ang pilosopi? Para lang guluhin kayo ni Satanas. Malalalim kasi siya. Pinapaniwala kasi magbasa ng Biblia, pero mayroon siyang maraming aklat. May katekismo pa. At history pa. Pampagulo lang yun. Hindi yun ang basihan pagturo ng ang basihan sa turo ng Diyos. Hindi po yan galing sa kaharian ng Diyos sa turo. Ang salita ng Diyos galing sa kanyang kaharian. 1:14 of Book of Mark. Hindi dito sa mundo. Sa langit. Yung sumusulat ba ang mga propeta, mga apostol, ang Diyos ang natuturo sa kanila, kaya na sinusulat. Bago nakarating sa kanilang puso at isipan, bago na sinusulat, napunta mo na sa kanilang puso at isipan. Hindi siya sumusulat na hindi mo na alam. Kung ikaw nakaalam, dapat muna unang-una sila nakaalam galing sa Diyos. Kaya sumusulat sila, katulad ni Santiago.
Ang Diyos ang nagtuturo sa kanila. Ikaw pa kaya ngayon? Hindi ba Diyos ang magtuturo din sa atin ngayon? Kaya nga sinusulat nila kasi tinuturuan sila ng Diyos. Ang Diyos din ang nagtuturo sa atin ngayon. Magpaunawa sa iyo kung ano ang sinusulat nila katulad ng kanilang naunawa. Sa pamagitan ng Espiritu, nagtuturo ng katotohanan. Katotohanan hindi galing sa mundo, kundi galing sa Diyos. Ang kaalaman. 14 verse 26 of Revelation of John. Ito, pansinin niyo, itong sulat ni Santiago. Paano nagkaroon ng karunungan si Santiago na sinusulat rin ni Santiago, na Apostol Santiago. Ngunit, kung sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, saan ba humingi? Katulad si Santiago. Isa lang si Santiago na apostol. Saan siya humingi? Humingi sa tao ba? Sa Diyos, at siya ay bibigyan. Ibig sabihin, yun po ang mga karunungan na natanggap ng apostol. Hindi sila tanong sa tao. Nanalangin sila sa Diyos, humingi. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana, abundant, at hindi nanunumbat. May Diyos pala na kahit magkopyahan kayo. May aklat na ngayon, magtuturo pala sa iyo, ay papaliwanag ko to sa ako, sa kalunang Ebanghelyo ni Cristo. Ay, papaliwanag ko to. Kasi nagtatanong siya. Pero huwag kang umasa na agad-agad makatutunan mo kasi siya talaga ang Diyos. Maghintay ka. Kung kailan niya i-reveal sa'yo, kailangan mo lang talaga magbasa ng magbasa. Huwag kang umasa na spoon-feed sa'yo ng Diyos kung hindi ka nagbabasa. Pati sa eskwela natin, bawal ang spoon-feeding. Magbasa ka, utos ng Diyos. Kung mayroon ka ng aklat, saliksikin mo talaga ang aklat. Yun po yung utos ng Diyos. At hanggang ngayon, mamatay na ang Katoliko, hindi pa rin nagsalisik na aklat. Tapit pa rin. Isang chapter, isang verse, dalawang verse. Pero, ang ibang doktrina Kristiyana o katekismo pa rin ang paniniwalaan niya. Pupunta pa rin sa simbahan ng Katoliko. Hindi po yan magligtas sa inyong simbahan ng Katoliko. Yun po yung simbahan ng demonyo. Kaya ko pong patunayan objectively with evidence sa lahat ng korte. Hindi ako ng filosofiya. Bawal po ang filosofi. Seryoso po to. Kaluluwa ang pinag-usapan dito. Kung kailangan ko humarap, naghamon ako, harapin ko. Biblically at legally. Kahit mga obligado nyo pa, kahit mga justices nyo pa, pag kumakalaban sa akin, at naniwala ako na pag abogado at justices sa lahat ng mga korte sa buong bansa, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, agree sa akin. Hindi sila theologian, hindi sila philosopher. Sila they are the vanguards of justice. They ascertain the will. Ano ang gusto ng batas natin? Ina-apply ko ngayon sa batas ng Diyos kung ano ang will of God. We are not philosophizing. The will must be served of God, not the philosophy of man or theology of man. Because theology is just from man. God never invented theology. The study of God, it is God Himself who will reveal us, who will make us understand His book. That's why He is the one who is to be us. Siya dapat ang tatanungin natin, sabi ni Apostol Santiago. Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang ang karunungan, humingi ka sa Diyos. Kung ikaw kulang ka ng karunungan, saan ba humingi ang mga apostol, mga propeta? Sa Diyos din. At siya ay bibigyan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, kahit hindi ka propeta, kahit hindi ka apostol, katulad rin nila makatanggap tayo sa Diyos. Yun ang problema na may theologian. Pampagulo lang ho yan. Sino sila? Ikumpara sa Diyos magbigay. Ang tatanungin ang Diyos. Tanungin mo lang, literally. Matanong ba ang Diyos? Matanong. Sino sa inyo ay kulang ng karunungan ay humingi sa Diyos? At siya ay bibigyan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, hindi tao, nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit, may subalit.
Ang humingi ay dapat magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi ka magtiwala sa church magisterium, sa pare na Katoliko, hindi sa mga obispo. Wala na po mga obispo, wala na po ngayon ang mga propeta at mga apostol. Lalo na kayo, may obispo, may pare ka pa ngayon. Hindi na. May aklat na ang Diyos ang magtuturo sa'yo. Noong unang panahon, kailangan, kasi wala pang aklat, maraming propeta, maraming apostol, maraming evangelista, maraming pastor. Ngayon, anong gagawin natin? Magbasa na lang. May kumpleto na aklat. Kaya nga may aklat na kumpleto noong unang panahon, sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng mga propeta, hindi pa kumpleto na i-gather, na collect ang aklat. Sino na una? Yun po si Saint Jerome sa 4th century AD. Nakarating sa Pilipinas 19th century. Until this time. We are now in the 20th century. To be exact, 2024. Ang ano sa Pilipino ngayon ay magbasa. May aklat na ay magbasa. Kasi, pinapaniwala kayo na sila ang matalino, mga pare, mga papa, na tinuturuan ng church magisterium. Huwag kayong maniwala doon. Iba ang aklat na basihan nila. Hindi nyo lang nahalata kasi malalalim kasi si Satanas. Ang Diyos ang mapalaya sa inyo, hindi tao, sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita na babasa sa aklat na ngayon. Na sinusulat ng mga propeta at mga apostol. Yun ang dapat yung idakila. Hindi tao, hindi church magisterium. Hindi si Muhammad. Hindi protestante, hindi si Ellen G. White, mga saksi ni Jehovah, hindi. Idakila nyo ang Diyos, siya ang nagturo sa atin ngayon. May aklat na po. Yun po ang purpose ng kung bakit may aklat. Hindi posible sa Diyos magturo sa atin. Nagtuturo ang Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo, katulad ng unang panahon sa propeta at mga apostol. Mababasa sa chapter 1, sa 1 Peter chapter 1, chapter 2, 1 Peter, 2 Peter chapter 1, verse 19 to 21. Yun mahalaga. Kung paano tinuturuan ng Diyos ang propeta at mga apostol, ganun din ang pagturo sa atin ngayon. Ang problema lang, sila ang nakauna. Mga apostol, mga propeta ang nauna sa atin. At yung tinuturo ng Diyos sa kanila, iniipon, basahin lang natin, basahin lang natin, at pag hindi mo unawaan, ang tanongin mo unang-una, hindi tao, ang Diyos. Manalangin ka, magpasalamat ka, kahit hindi mo natanggap, basta alam ng Diyos ang iyong panalangin. At pusig ka magbasa. You love the words of God, you read the words of God. Mahal mo ang Diyos. Susunod ka sa kanyang utos. At paano ka susunod sa utos? Babasahin mo ang kanyang utos. Yun ang tunay na pagmamahal para sa Diyos. Mababasa sa unang Juan, verse 5, chapter 5, unang Juan, chapter 5, verse 3. Itutuloy natin. Subalit, ang humingi ay magtiwala sa Diyos. Yun ang kailangan, magtiwala ka sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa anghel. Sa Diyos ka magtiwala para lalakas ka, para mapalaya ka. Ang Diyos ang iyong tunay na pagtiwalaan, hindi tao. Ang Diyos ang iyong pagtiwalaan. Sabi ng Diyos kay Apostol Santiago, na ngayon ay nababasa natin. At huwag mag-alinlangan. Mahirap ba? May pera ba itong involved? Wala kang pera ba? Huwag ka lang mag-alinlangan. Yun ang requirement ng Diyos. Hindi mo na kailangan mag-study ng seminaryo at kailangan mo pagpupunta sa mesa. Diyos ang iyong pinakinggan. Diyos ang iyong tinatanong. Bakit may aklat na pupunta pa rin ka sa mesa sa paring Katoliko na mayabang? Sila lang daw ang nag-aral ng katekismo. Sila lang daw ang tinuturuan ng church magisterium na may katekismo. Wala tayong pakialam doon. Hindi tuturo ng Diyos ang katekismo. Hindi tinuturo ng Diyos ang sakramento. Anong aklat ang basihan? Aklat na Latin. Mga Romano. Kailan nag-umpisa sa Romano ang salita ng Diyos na pangaral natin? Galing lang ho sa Israelita. Mga Israelita na pinawalaan ho mismo na Greek na si Lucas, na ebanghelista rin.
17 verse 10 of Acts. Sabi po ni Pedro mismo, galing sa Israel, mag-umpisa ang pangangaral ng Diyos mula sa Israel sa mga hintil na mga bansa, Gentile nations. Gawa 10 verse 34 to 35. May talata, may basihan. Parang sa legal, may law, logic, at saka language. May law basihan, hindi philosophy. Dan logic, ang philosophy mo dapat nagsusunod ka sa batas. Ang philosophy ng mga Katoliko, binabaliktad, kinakalaban ang batas. Yun po yung wrong. Kailangan may talata muna bago ka magtalak-talak. Law, logic, walang law sa kala. Ang binabasihan pa na, saan mo nabasa may Quran, may katekismo? Saan mo, anong katekismo? May tradisyon daw na hindi nakasulat. Hindi yung tradisyon na hindi nakasulat. Or ang ibig sabihin, or ho yun. Or written. The teaching of the apostles. At ngayon, nakasulat na lahat. Ang mga turo ng apostol, yun po ay a God's tradition. Hindi human tradition. Evangelical tradition. Mabasa sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 15. May talata din. Ano pang paliwanag kailangan? Sa legal, tama na yun. Yun ang tamang interpretation, ang ginawa ng Katoliko, kung anong inisip na, kung anong nakasanayan nilang paniniwala, doon ka na sumusunod. Hindi na sa Diyos. Tao na ang sinusunod ng Katoliko, hindi na Diyos. Tao na ang kanilang sinusunod. Si Satanas na, ama ng kasinungalingan. 43 to 47 of the book of John 8. Ituloy natin. Huwag umasang tatanggap. Magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat. Alon sa dagat, sabi ng Diyos. Para ka lang alon sa dagat, mga Katoliko. Ang Diyos ang tatanungin, nag-alinlangan ka pa. Bakit hindi ka mag-alinlangan sa tao? Doon ka mag-alinlangan sa tao. Maraming nakukunyari mga propeta. At ang Diyos ay totoo. Hindi kaya ng Diyos magsisinungaling. Imposible sa Diyos ang magsinungaling. Sa 6 ng Hebreo 18. Itutuloy natin. Sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinaboy ng hangin kahit saan, sabi ng Diyos. Yun po'y karunungan ng Diyos. Ang nag-alinlangan, para ka lang alon ng dagat na itinaboy ng hangin, walang guidance. Ma-capture ka talaga ni Satanas. Para ka alon eh. Ang gumabay sa'yo ng hangin lang. Huwag umasang tumatanggap sa kanino, sa Diyos, ng anuman sa Panginoon ang taong pabago ang isip at hindi alam. Walang tiwala sa Diyos. Yun ang nangyayari sa mga Katoliko. Nagtiwala sila sa mga tao na mga Romano sa Church Magisterium, lalo na mga CFD, mga pare at mga obispo Katoliko dito sa Pilipinas na inordain doon sa Roma. Nakarating dito na punta sa iba't ibang malalaking simbahan. Ano po yun? Bad influence po yan sa mga kabataan. Mas rapat kayo na ang gobyerno natin, separation of the state of the church, meron din tayong biblical education, not catechetical education. Walang mapapala sa Iglesia Katolika. Mga kurakot karamihan na napunta sa kanila. Nag-away-away pa sa politiko ang mga political ruler na mga Katoliko. So, ganyan yung mga kapatid, marami akong sasabihin. So, yun lang. Para malabanan natin si Satanas. Mag-ingat kayo ngayon. Kailangan natin ang Diyos bilang mga ngaral. I'm now sneezing. Ang aklat ng Ama na tinatawag ng Katoliko na Biblia, yun po ang dakilang aklat ng Diyos.
Ginagamit ng Diyos para ipangaral sa atin. Siya ang magpaliwanag sa atin. Ang Diyos mismo may aklat na tayo ngayon. Wala nang propeta, wala nang tao, mga apostol. Nandun na sila sa langit, sa altar. Ang Diyos ang nasasabi. Nag-ipon ng aklat para natin basahin. Magbasa lang tayo at ang Diyos ang mapaliwanag sa atin. Hindi kailangan ng tao. Ang Diyos ang mapaliwanag sa atin. Yun ang prinsipyong gagamitin nyo sa iyong buhay. Huwag kayong padaya. Yun ang gusto ng Diyos, may basihan. Akin pang binabasa sa Katolikong Biblia, puro Tagalog at saka English. Huwag kayong paisi-isi lang. Akala nyo maligtas kayo. O, unang-una, basahin nyo muna aklat ng Diyos kasi yun po yung utos ng Diyos. Hindi tao ang utos sa atin. Sabi niya, isang aklat lang. At sapat na. Hindi kailangan ng pilosopiya ng paliwanag. At tanongin nyo, sinasabi ba ng Diyos saan mababasa? Meron silang binabasa, mga Katoliko, pero yun po yung pangangalikot lang. Sinisinsay. Nakahula na sa 2 Peter 3, verse 17 to, verse 15 to 17. At saka sa Romans 1, verse 16 to 18. Kalikot sa katotohanan. Ebanghelyo gawing katekismo. There is no such thing as catechism of Jesus Christ. Yung po katekismo o catechism of God, gospel of God lang. Kaya si Kristo ina-anoint para mangaral ng ebanghelyo, hindi katekismo. Sa Lucas 4:18. Yung ebanghelyo ng Diyos, ebanghelyo ni Kristo, at ebanghelyo ng Espiritu Santo. Pareho ang kalang witness. Yung patutuo nila. Yung tatlo, naging isa ang kalang turo. Yun po yung ebanghelyo. Salita ng Diyos. Ang sinasabi ni Jesu Kristo, sinasabi ng Espiritu Santo, yun po ang sinasabi ng Diyos. Ang tatlo, iisa lang kalang sinasabi. Sa 1 John verse 5, chapter 5, verse 9 to 7. Si Satanas ay malakas. Malakas si Satanas. Kaya ni Satanas manukso sa atin para labanan ang Diyos. Mamilosopiya. Yun ang power ni Satanas. Pati mga CFD, mga obispo, mga Santo Papa sa Roma, mga paring Katoliko, nadaya ni Satanas. Ever learning without arriving to the knowledge of truth. Kasi marami silang aklat. Ang truth nasa aklat lang ng Diyos. Saan ho mabasa? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 7, 14 to 17. Sila ay mandadaya, sila rin ay nadadaya ni Satanas. Ito ngayon ay 1 hour and 28 minutes na. At babasahin ko sa inyo muna ngayon ang i-close na natin to, ang isang chapter ng Ephesians 6 from verse 10 to 19. Bilang pagtatapos. See you in the next video. Hanggang wakas, samantala na may buhay tayo ang ating laman, ating espiritu, kailangan maging malakas. Kasi, ang laman, ang espiritu ay willing, pero ang laman ay mahina. Spirit is willing, but the flesh is weak. Sa Matthew 26, verse 41. Marami pa sanang talata ang babasahin natin, pero oras na. Susunod na lang, ibang paksa na lang. Sobra na isang oras. Ito, Ephesians 6, verse 10 to 17. Magandang balita. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Saan galing kalakasan? Sa Diyos na Ama manggagaling. Panginoong Diyos na Ama at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kapangyarihan ng Ama, hindi kapangyarihan ng tao, hindi kapangyarihan ng anghel. Isuot nyo ang buong kasuotan ng pagdigma
may digmaan talagang spiritual, hindi literal, hindi physical. Sa kaloob ng Diyos. Bigay pala ng Diyos ang pagsuot, ang Ama mismo ang magsuot sa atin. Magpalakas tayo sa Ama laban sa mga demonyo, lalo na si Satanas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos, na bigay ng Diyos na Ama, upang malabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. May isusuot pala. Upang malabanan nyo ang mga pakana ng Diablo, yung karunungan ng Diablo, mga plano niya. Sapagkat lihim na kapakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nagpaglaban sa mga tao. Hindi tao ang ating kalaban. Kundi sa mga pinuno na mga kapangyarihan. Ang kalaban pa natin sa mga pinuno ng mga kapangyarihan. Sino mga pinuno to? Sa mga kapangyarihan. Sa kapagmahala ng kadiliman na umiiral sa buong sanlibutan ito. Sino to? Sa buong hukbong espiritual ng kasamaan. Hukbo, forces, parang army, espiritual ng kasamaan. Ayun ang kalaban natin. Hindi tao. Ang mga tao ngayon, nadaya na rin. Na binabasa ko na kanina sa 2 Timoteo. Binabanggit ko na kanina. Kaya't gamitin ninyo, ito'y turo ng Diyos na sinusulat ni Pablo. Kaya't gamitin ninyo ang kasutang pangdigma mula sa Diyos. Kalaban sa mga demonyo, mga hukbo ng espiritual na kasamaan. Yun ang kalaban natin. Para tayo maging malakas, ang Diyos ang ating kalakasan. Sa gayon, makatagal kayo sa pagpaglaban pagdating ng araw na sumasalakay ang masama. Sumasalakay pala ang mga masama. May labanan talaga upang pagkatapos ay labanan at matatag pa rin kayong nakatayo. Upang hindi tayo gagapang, hindi tayo maging alipin, hindi tayo maging mahina. Matatag, lumakas, para tayo, pag dumating sa salakay, matatag pa rin tayo. O ano to? Kayang-kaya nating labanan, may karunungan na tayo na malakas tayo sa karunungan at may kasali pang panalangin sa Diyos. Nanahan pa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ang kalabanin ni Satanas yung ating laman. Pero sa spiritual, walang magawa si Satanas. Pero we have to pray because the spirit is willing, but the flesh is weak. Tuksoin tayo ni Satanas. Pag lumaban tayo sa tukso, the blind, leading the blind, shall fall, both fall into the pit. Kapwa mahulog sa hukay, ang bulag na inakay sa bulag. Hindi mo alam ang katotohanan. Hindi mo binabasa ang aklat. Mga bulag makakita, mga bingi makarinig. Mga bulag na inakay, kapwa mahulog sa hukay. Sa 12 ng Mateo 12-15. Tuloy natin. Makatayo pa rin kayo. Endure kayo to the end. Makipaglaban kayo. Kailangan nyo ng kahit ilang demonyo lalapit sa inyo. Matatag kayo. Bibigyan tayo ng kasuutan na hindi tatablan ng mga demonyo. Ng Diyos. Anong kasuutan ito? Kaya maghanda kayo. Humanda kayo marami, mga Kristiyano. Kasali ang mga apostol. Ibigis niyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan ng Diyos. At isuot nyo sa inyong dibdib ang baluti ng katuwiran. Ang salita ng Diyos sa inyong dibdib, sa inyong puso. Itanim ng Diyos sa ating puso ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan. Sa ating kaluluwa, sa ating espiritu. Sa 2 Corinthians 3, verse 2-4. Isuot ninyo ang sapatos na pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Handa sa pangaral ng Ebanghelyo. Hindi pala katekismo, hindi pala Quran, hindi pala Hidit, hindi pala Book of Buddhism, hindi pala Hinduism, at marami pang aklat. Hindi pala history. Napaloob sa aklat, binabasa natin ngayon sa aklat ng Diyos, salita ng Diyos, hindi salita ng tao, ang binabasa natin ngayon. Lagi ninyong gawing
Panangga ang panampalataya. Saan manampalataya? Sa Ebanghelyo ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Panangga ng panampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab ng palaso ng demonyo. Susunugin pala tayo ng demonyo sa kanilang nagliliyab na palaso. Ayaw tayo paniwalain sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo rin ang pagpunta sa kanila. Laban sa katekismos, laban sa Quran. Na tinatanggal ng Quran ang Ebanghelyo, contents ng Ebanghelyo sa Quran. Pati panalangin na tawag natin sa Diyos ay Ama na. Ipinanganak tayo sa Espiritu ng Diyos. 3:5 of the book of John. Tinatanggal nila. Isuot ninyo, sa 17, isuot ninyo ang helmet na kaligtasan at tabak ng Espiritu. Ano to tabak ng Espiritu? Ituloy natin. Na wala iba kundi ang salita ng Diyos. Nanahan sa atin ang Espiritu Santo. Ipinanganak tayo ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo at may tabak pa. Ano ang tabak ng Espiritu Santo? Mas dakila pa kay Kristo at dakila pa sa anghel, mga anghel, sa tao, sa karunungan at sa kapangyarihan. May salita pa ng Diyos. Salita ng Diyos ang kanyang daladala galing sa Diyos. Yun ka lang ang kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu Santo. Walang iba ang salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Yun ang kagandahan kung may Espiritu Santo ka. Sino magtao magturo sa'yo bilang anak ng Diyos? Anak tayo ng Diyos, turuan tayo. Ang mismo magtuturo sa atin, ang Ama. Tayong lahat ay tuturuan ng Ama. Na binabasa ko na sa John 6 verse 44 to 45. Lahat ng mga tao may aklat na tuturuan tayo ng Diyos. Ang Diyos ang magtuturo, hindi tao. Laban. Para iangat tayo. Tayo ang mamili. May free will tayo. May kalayaan tayo. Tayo ang mamili. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Kailangan lang sumusunod tayo sa Diyos. May kalayaan tayo. 1 Peter 2 verse 16. Free will. Pipiliin natin ang Diyos kasi yung paghihirap natin ngayon ay pagsunod sa Diyos. Magandang isipin na tayo nabuhay sa kahit sa hirap at sa ginawa, kasama natin ang Diyos. Sumusunod tayo sa Diyos. Hindi lang sa salita, sa gawa. Tayo hatulan sa base sa ating gawa. Ang Diyos nakaalam sa ating puso. Magbasa lang. Magbasa. Manalangin. Katsaan ka. Ikaw mag-isa, mas maganda. Walang listorbo. Mas gustong-gusto ng Diyos magpaalala sa'yo. Magturo sa'yo sa hindi maingay na environment. Solim. Ito rin natin sa 18. May panalangin pa. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. At sumamo kayo sa patnubay ng Espiritu. Ang magpatnubay pala sa atin, hindi tao. Ang Diyos mismo magpatnubay sa atin. Ipinanganak tayo ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo na nahan sa atin. Yun ang patnubay, yun ang tagapagturo sa atin, hindi tao. May patnubay tayo ng Espiritu Santo, hindi Espiritu ng mga demonyo. Yun ang patnubay sa atin, kalaban natin ang mga demonyo. Ang lagi kayong maging handa. Handa palagi on the war. At patuloy na manalangin ng lahat ng hinihilang ng Diyos, mga Kristiyano. Manalangin sa Diyos, hindi kay Maria. Si Maria din, ipinanganak ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. At nanalangin si Maria kasama ang mga apostoles. 1 Gawa, versikulo 14. Panalangin din kayong pakalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong ipaghahayag ang mahiwagang magandang balita. Magandang balita. Hiwaga galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Manalangin. Sa Diyos manalangin, hindi sa tao. Sa Diyos humingi ng karunungan, hindi sa tao. Si Pablo rin ay may sulat. Ebanghelyo, magandang balita, hindi katekismo, hindi Quran, hindi Buddhism, hindi Hinduism, hindi Hindu book, hindi Buddhist book, at marami pang aklat.
na religious. Isa lang ang aklat ng Diyos sinusulat ng mga propeta, mga Israelita, at mga apostol ng mga Israelita. Yun ang pundasyon na may laman na Old Testament at New Testament. We belong now to the New Testament book written by the apostles of Israelites who are Israelites. Ito ang di matutunan ng mga tao, hindi matutunan ng mga tao, mga demonyo, at sino pa. Sabi ng Diyos. Ngayon nakasulat na at ating babasahin. Nahula ni Hesus Kristo pagkatapos niya mangaral sa mga apostoles at inipo na ngayon. Juan 6, versikulo 45. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, hindi church magisterium, hindi theologians. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Lahat ang Diyos ang magtuturo. Hindi propeta, hindi apostol ang magturo sa atin. Hindi si Hesus Kristo ang Ama ng Diyos. Ang bawat nakinig sa Ama ang mapalapakinggan at natuto sa akin, sa Kanya ay lumapit sa akin. Sa tuto sa Kanya, sa Ama, ang dapat nating matutunan ang Ama. Ang ating pakinggan ang Ama. At natuto sa akin ay lumapit sa akin. Saan ngayon ang turo ng Ama? Sa aklat. Nakumpleto na ngayon na we are the living witness of this book. Single book written by the apostle and the prophets. Ngayon may talata pa sa Bibliang Katoliko. Ang Ama ang magturo sa atin lahat, sabi ni Hesus Kristo. Sa buong mundo. Kaya nagkalat ang aklat ng Ama sa buong mundo. Spiritual ang magturo sa atin. Hindi pa natin nakita ang Espiritu Santo, hindi pa natin nakita. Hindi marinig. At never natin makita at marinig. Ang Ama, balang araw makita natin. Ang Espiritu galing sa Ama. Nagtuturo ang mga apostol, mga propeta sa pamagitan ng Espiritu. Ang Ama nagturo sa kanila. Sa 10:20 of the book of Matthew. Mahalaga yun, kapatid. Diyos, gusto namin Diyos ang magturo sa amin. Maraming aklat. Tagalog, marunong ka mabasa. Sa English, marunong ka mabasa. Marunong ka mabasa sa ibang, sa medicine, mahirap yun. Sa legal, mahirap yun. Aklat pa kaya ng Diyos, simple lang, kahit walang pinag-aralan, marunong. Maraming walang pinag-aralan ngayon na pagdebate pa. Kaso hindi nga lang legal. Kaya magulo pa rin. Salamat sa Ama, pagkataong binigay mo, Ama, at sa iyong pagpaunlak sa amin. Salamat po. Sa iyong aklat, na dakila mong aklat, salamat po, Ama, sa pag-unawa sa amin. Out of your love and mercy, ang hanggang pasasalamat sa iyo, sa iyong awa, salamat, Ama. Wala kami masasabi kundi salamat na maraming salamat sa iyo, Ama, sa iyong anak at sa iyong Espiritu Santo. Lalong-lalo sa iyo, Ama. To God be the glory. Okay, Mayang? Oh. To God be the lakasan mo. be the glory. To God, Father mo, Father. To the Father be the glory. Saan Father mo? Nasa? To be the The glory. Ibig sabihin na be the glory, dakilain ang iyong Ama. Okay? Pag malaki, tama? What? Pag malaki mo ang iyong Ama, proud kasi yung Ama, nasa langit. Be the glory. Be the Salamat. See you in the next video. I pray you'll be our eye and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know.
this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I pray we'll find your light. I pray we'll find your light and hold it in our heart. and hold it in our hearts. Stars go out each night. When the stars go out each night, Remind us where you are. Let this be our prayer. let this be our prayer. When shadows fill our day. When shadows fill our day, Lead us to a place. guide us with your grace, to a place where we'll be safe. A world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended. And we'll remember we are all God's children, reaching out to touch you, reaching to the sky. We ask that life be kind. Watch us from above. We hope each soul will find another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child. Who needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith So we'll be safe. Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll